Gandang araw sa inyong lahat mga mag-aaral. Kamusta kayong lahat ngayong umaga? Mabuti po, sir. Mabuti naman. Bago tayo magsimula, maaari ba tayong manalangin muna? Sino ang gustong mamuno sa ating panalangin? Okay. Pwedeng pumunta ka na muna dito sa harap. Tapos kung mag-miss. Diyos Ama. Diyos Ama, hindi po nagiging mabuti sa aming araw-araw. Kung wala ko kayo sa aming gabayanin niyo kami lahat ng mag-aaral upang maaari ang aming isipan at ang mga Diyos. At ang mga Diyos at may tinutulong kami sa amin. Gabayan din na ninyo ang aming kapatid upang magkaroon siya ng sapat na katiyak. Kapayagan upang malimagin sa mga dilagit ng mga karamdaman ng bakit. Maraming salamat po. Salamat. Ngayon, sino ang wala sa klase natin ngayon? Wala po, sir. Mabuti. Bago tayo tumungo sa bagong aralin, balikan muna natin ang huling tinalakay. Ano ang pinag-aaralan natin noong nakaraang linggo? Ang ipito, marema at sita po. Tama. Tungkol saan ang epikong Rama at Sita? Tungkol po ito sa pagmamahala ng Rama at Sita at ang kanilang pagkatibaka para sa isa't isa. Mahusay. Ngayon, dumako tayo sa ating bagong aralin. Dito, makikita natin kung sino ang mga nasa larawan. Sino, sa tingin nyo, sino tong mga nasa larawan? Si Jose Rizal po at San Jose. Mahusay. Sila, yung mga pambansa nating mga bayani. Si Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Sa palagay nyo, anong pagkakatulad ng dalawa nating imahe na nandito sa harapan? Pareho po silang bayani. At pareho din po silang Hindi ko masyado marinig. Pwede mo bang ilakas? Pareho po silang bayani at matapang. Magaling. Magaling. Ano naman ang pagkakaiba nila? Si Rizal po ay lumaban. Dahan-dahan lang. Ito rin mga madali. Una. Sino ito? Si Rizal po. Si Rizal. Sa palagay mo, ano yung pagkakaiba nilang ginawa? Si Rizal po ay lumaban gamit ang Hindi masyadong marinig. Pwede mong pakilakasan? Si Rizal po ay gumamit ng panulat, samantalang si Bonifacio ay sa pamamagitan ng sandali. Napakagaling. So, batay sa ating ginawa, ano ang ginawa natin sa dalawa? Pinaghambing po namin sila. Tama. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa dalawang uri ng paghahambing. Sino ang makapagbibigay ng sariling kahulugan ng salitang paghahambing? Class? Ang paghambing po ay kapag ipinagkukumpara ang dalawang tao o bagay ayon sa kanilang katangian. Tama. Ang paghahambing ay ginagamit kung gusto nating ilarawan o pagkakatulad o pagkakaiba ng dalawang bagay o ideya. May dalawang uri ng paghahambing. Una, narito, paghahambing na magkatulad. Ano ang paghahambing magkatulad? Ito ay ginagamit kung ang paghahambing ay may patas na katangian na may magka, kasing, magkasing o mga salitang tulad, pares, kawangis, gaya, hawig, mistula at mukha. Narito naman ang paghahambing na di magkatulad. Nagpapahayag ng pagkakaiba o diwa ng pagtanggi. Hambingang palamang, mahigit na katangian.
hambingang pasaol, may kulang o di gaanong katangian. Subukan natin gamitin ang pangungusap. Ang mga ito, gamitin ng ka, tulad, at kawangis. Maaari kang bahagi, Ka, may katuwaan sa kanilang grupo. hindi marinig, pwede mong pakilakasan. Ka, may katuwaan sa kanilang grupo. Okay. Tulad ng kanyang ama, siya rin ay masipag. Okay. Kawangis, ang ganda ng bulaklak ay kawangis ang ganda ng umaga. Nakakagaling. Ngayon naman, ang ikalawang uri. Maaari ka bang magbigay ng paghambing di magkatulad? Subukan natin gamitin ang mga salitang lalo, di gaano, o di totoo sa pangungusap. Maaari ka bang magbigay? Lalo siyang gumanda, mamumiti. Eh, Di gaano kalaki ang bahay nila, pero maganda. tama. Di totoo. Ang sinabi niya ay di totoo, kaya huwag agad maniwala. Mahusay. Nakikita ko na alam mo kung paano gamitin ang dalawang unang paghahambing. Ano ito, may nakaligtan ba kayong asment sa akin nung nakarang araw? Wala na. Wala. Ngayon, bilang ko kayo ng gawain. Magsaliksik tungkol sa dalawang bansa sa Asia. Yung, halimbawa, Japan at China o India at Thailand. Paghambingin ito batay sa iba't ibang aspekto ng kultura, ekonomiya, klima, edukasyon at pamumuhay. Gumamit ng paghahambing patulad o paghahambing na di magkatulad, pasaol o palamang. Sulat ito sa inyong mga sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutan ito. Meron ka na bang papel? Meron na? Ito na lang gamitin mo para mas maganda. Yan. Babalikan ko kayo ng bago mag 10 minuto, dapat sagutan nyo na yan. Babalik ako. Okay? Okay. Class, kung may katanungan kayo na hindi nyo pa nasasagot, pwede kayong magtanong sa akin ha. Andito lang ako sa labas. Pwede kayong tumawag, no? Nagsabi lang kayo kung meron kayong hindi naintindihan, no? Kayong nahihiyang magtanong dahil walang nakakaya sa pagtatanong, okay? Okay, sige. Sagot na kayo dyan.
Douglas, natapos nyo na ba ang ating mga katanungan? Opo. Maaari ko bang makita? Okay. Babalik ko. Maaari mo bang sagutan ng mga ito? Anong masasabi mo sa ating takdang ulit? Ayon sa panuto, magsaliksik tungkol sa dalawang bansa sa Asya na iyong napili. Halimbawa, maaari mo bang ibahagi ang iyong napili? Japan at Pilipinas. Japan at Pilipinas. Galing. Anong masasabi mo sa Japan at Pilipinas? Magkasing ganda po ang kultura ng Japan at Pilipinas. Magaling. Pwede mong ilakas yung boses mo, huwag kang mahihiya. Mas malad po ang Japan kaysa sa Pilipinas. Napakahusay. Makikita kong nauunawaan mo ang ating paksa. Ngayon naman, sino ang Ngayon naman, meron tayong pagtataya na sasagutan ulit sa sagutang papel. Maaari mo bang basahin ng panuto? Una, ng tamang salita ang Pwede mong ilakas, kung mahiya.